rin ng mga Pilipino ang nananatiling tiwala sa pamilya Duterte. Ito ang lumalabas sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Ito ang balita ni Joan Nano. Mayorya ng mga Pilipino ang nagtitiwala pa rin kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Base sa resulta ng latest Pulse Asia survey, lumabas na nakakuha ng 63% trust ratings si dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang 50% naman ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Pinakamataas na trust ratings ng mag-amang Duterte ay nanggaling sa Mindanao na parehong umabot sa 97%. Samantala, 32% naman ang nakuhang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kaparehong survey, lumabas rin na maraming Pilipino ang hindi sang-ayon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 58% ang nagsabing hindi sila pabor sa pagdakip sa former president, habang mayroong 26% ang sumang-ayon at mayroong 16% na hindi makapagpasya. Sa usapin naman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, 50% ang nagsabing kontra sila sa planong pagpapatalsik sa vice-presidente. May 28% na sang-ayon, habang 21% naman ang hindi makapagsabi kung sila ay agree o disagree sa impeachment. Isinagawa ang Pulse Asia survey mula May 6 hanggang May 9 ngayong taon mula sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinutulan ng Office of the Prosecutor na International Criminal Court o ICC ang hiling ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ma-disqualify ang dalawang ICC judge sa paghawak sa kaso nito. Kaugnay ito sa request ng lead counsel ng dating Pangulo na si Nicolas Kaufman na i-disqualify sina Judges Rain Alapini Gansu at Maria del Socorro Flores Sierra ng ICC Pre-Trial Chamber 1 upang sumali sa pagresolba sa kwestiyon sa jurisdiction ng korte sa kaso ni Duterte. Katwiran ni Kaufman, may dati na kasing paninindigan sa issue ang dalawang West dahil sila ang nagbigay ng pahintulot na imbestigahan ng ICC ang sitwasyon sa Pilipinas noong 2021 at 2023. Ngunit sa response na isinumite ni Deputy Prosecutor Mame Mandiang, sinabi nito na hindi ito sapat upang masabing may pagkiling ang dalawang West laban sa dating Pangulo. Formal nang hiniling ng Department of Justice o DOJ na kanselahin ang passport ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon sa DOJ, mapipilitan si Roque na harapin ang kaso laban sa kanya kapag nakansela ang pasaporte nito. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi pa nga nagsisimula ang lahat, tinatakasan niya na, di ba? Kaya sa batas natin, flight is an indication of guilt. Kaya sana, harapin niya na lang. Muling hinamon ng Department of Justice o DOJ si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na harapin ang kanyang kaso dito sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, ang pag-alis nito ng bansa ay indikasyon na may kasalanan ito. Kaya upang mapilitan itong umuwi ng bansa, formal nang hiniling ng DOJ sa hukuman na kanselahin ang passport ni Roque. Will limit his options. I think he holds 2 or 3 passports pa nga. May nagsabi sa akin ng gano'n. Ang mahalaga, talagang mapilitan siya mag-account sa kanyang ginawa dito. At depensahan niya ang sarili niya. Naniniwala rin ang DOJ na hindi pagbibigyan ng Dutch government ang hinihinging asylum ng dating palace official. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking, which is the charge against Harry Roque. Kamakailan naaresto na rin ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang isa sa kapwa-akusado ni Roque at Cassandra Ong sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Kinilala ng CIDG ang suspect na si alias Marlon na nahuli sa Barangay Tabon, Mabalacat City, Pampanga nitong May 22. Humiling na rin ng hold departure order ang DOJ sa korte laban sa iba pang mga akusado. Batay naman sa naunang pahayag ni Roque patungkol sa pagpapakansila ng kanyang passport, sinabi nito na pinatatahimik siya ng Marcos administration sa pamamagitan ng mga bogus at walang piyansang kaso.
Pagkatapos anyang mabigo ang House Committee na ipakansela ang kanyang passport para siya ay maibalik sa Pilipinas, sinampahan siya ng mga inventong kaso. Binigyan din pa ni Atty. Roque na hindi siya maaaring pauwiin sa Pilipinas samantalang hindi pa natapos ang kanyang aplikasyon para sa asylum sa the Netherlands.